Praise the Lord. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Praise the Lord. So dito natin maintindihan na kinumpare ang dalawang uring tao. The faithful and the man who would be rich by haste. No? Yung bang taong tapat sa Diyos at taong gustong yayaman sa mabilisang pamamaraan. Saan dito ang dapat nating tularan at ano ang dapat nating sabihin natin na dapat nating pagtuunan ng concentration na siya yung gayahin natin. Sinabi dito, a faithful man shall abound with blessings. Gusto mo na mag-abound ang blessings sa buhay mo? You must be faithful person. Yun ang pinaka key or susi. What do you mean abound with blessing? Hindi lamang sa ating financial, hindi lamang sa ating necessities in terms of material, but above all, yung ating inawit kanina, napakasarap awitin. Pwede palang mamuhay ang sinuman dito sa sanglibutang ito na namumuhay siya na nasa langit. You are living in heaven. Imagine that. Kahit nandito ka pa sa lupa, yes! Because Jesus is heavenly. Jesus is heaven himself. Pag siya ay nasa atin, you are living in heaven. Totoo po yan. Because we are partakers of His divine nature. We are partakers of peace. We are partakers of His love. Ano yung nature na divine nature ng Diyos? We are partakers. So you are living in heaven. Makalangit ang iyong pamumuhay. Kaya kung gusto mo mag-abound ng blessings mula sa ating Creator, mula sa ating buhay na Diyos, you just need to be faithful unto Him. Maging faithful ka lang sa Kanya. Pero kung gusto kang yayaman by shortcut, gusto kang yayaman mabilisan, pwede mo man gawin, pero that is a wrong way or direction or move. Mali yan. Kasi ang patutunguhan mo dyan, sinabi dito, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. So kapag sinabing, you are not innocent, but what? You are innocent. You are not innocent, meaning to say, pag hindi ka innocent, you are guilty. You have done wrong. O di anong mangyayari ngayon? Wala kang peace. Ano man yung nag-hoarding ka ng pera galing sa bangko. Hinold up mo yung bangko. Lahat ng nandoon sa vault na pera na nakalagay doon, gi-hoard mo. Talagang nahakot mo lahat. Tapos wala kang peace. Anong gawin mo? Wala. That is not a blessing. That is, para kang hinahabol niya ng bangungot sa buhay mo. So you are not innocent. Kaya ang pinaka-importante sa buhay natin,
faithfulness unto God. But the question is, may question dito basahin natin. Proverbs 20 verse 6. Praise the Lord. Most men will proclaim everyone his own goodness, but the faithful man who shall find? Yan. Most men will proclaim everyone his own goodness. Karamihan ng mga tao sa sanglibutang ito never telling anyone their evil deeds. Kahit may ginagawa silang masama, but they will never tell anyone. But they usually proclaim and tell the people that they are good and not bad or evil. But the question is, but a faithful man who can find? Sinong makakasumpong? Of course, God that can find. Siya lang yung makakaalam at makakakita kung sino sa mundong ito na faithful sa Kanya. Dahil walang matatago sa Kanya. Praise the Lord. So, gusto ng ating Panginoong Diyos, let us not therefore proclaim our own goodness. Wag. No need. Hindi na kailangan yan. Maybe, as an example, but you are not expecting honor and praise from men, but you want just an example to be given sa mga tao. Okay lang yan, no problem. But i-proclaim mo yung goodness mo, ibalandra mo yan, para purihin ka ng mga tao. That is not necessary and that is not right. Because God knows who are you or who you are. No? Alam ng Diyos kung faithful ka o hindi. Kaya napaka-importante po yan. Kaya sa buhay natin, huwag tayong maging katulad sa mga tao na kung magsalita, kung magmayabang, talagang mayabang talaga. Pero sa totoo, yung pala, masama yung ginagawa niya. Basahin natin yan. Proverbs 25 verse 14. Praise the Lord. Whoso boasteth himself of a false gift is like the clouds and wind without rain. Imagine that. Sino man ang nagmamayabang sa sarili niya sa matatawag nating false gift is like a clouds with and wind without rain. Ano ba yung pagmamayabang? Nagmamayabang ka that you give or you will give. Or nagmamayabang ka that you have given. But in reality, you didn't. Hindi pala. False gift Pag sinabing false gift, you offered something but you didn't. That is a falsehood. Gift that is giving out of generosity, out of love, out of kindness, but it is false. Mahulog lang yan sa mga false promises. So ano ngayon? You are like a clouds and wind without rain. It is unprofitable. So ibig sabihin yan, may mga taong ganun, kung magsalita, akala mo talaga, may ipagmamayabang dahil mayabang, yung pala, falsehood, ang kanyang, to be seen of men, to be heard of men, dahil gusto siyang purihin, gusto siyang dakilain at kilalanin na mabait at mabuti. But it is falsehood. So, you are like a rain and wind without, you are like clouds and rain without,
You are like clouds and wind without rain. Walang laman. Walang pakinabang, kumbaga pa. Praise the Lord. Kaya huwag tayong ganun. Never. At alam ng Diyos yan. Walang natatago sa ating Panginoong Diyos. Sino ditong isa na mayabang sa Bible? Na kung magsalita, akala mo milaman yung salita niya. Pero sa actual, wala pala. Basahin natin. Luke 22:33. Praise the Lord. And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. Sino to? Si Peter. Peter. At this time, nung narinig nila sa sinabi ni Jesus Christ, it behoved Christ to suffer and to be killed. But in the third day, He will rise again. Doon lang siguro na-focus yung isip ni Peter na pag-suffer siya. Siguro na-imagine niya na ikulong si Jesus, paluin si Lord Jesus Christ, tapos patayin. Yun lang ang nag-focus sa kanya eh. Ngayon, sabi niya, Lord, gusto kong ready ako, handa ako. Hindi kita tatalikdan, hindi kita iiwanan. Sasamahan kita. Kahit sa kulungan, kahit sa kamatayan pa. Pero pagdating ng panahon, he denied Jesus. Not only once, not only twice, but thrice or 3 times. So yung kanyang bibig, nagsasalita, walang laman. Huwag tayong ganun. Kailangan, yung bang kung gusto mong maging faithful sa ating Panginoong Diyos, be true and be genuine faithful by the help of God, by the strength of God, by the power of God. Hindi kasi sa atin yan eh, kung tutuusin natin. Wala tayo sa sarili natin, but galing yan lahat kay Jesus, so wala tayong dapat ipagmamayabang. Kung meron man tayong ipagmamayabang, si Lord Jesus Christ lang. Kaya anong nangyari? Wala. Dininay niya si Lord Jesus Christ. Aside na sinabi dyan, a faithful man who can find. Ibig sabihin yan, kung sino mang mga tao na matatawag nating true and faithful sa sanglibutang ito, who can find God? Ano pa? Is there any person na gumagawa niyan? Meron. At ang Diyos lang nakakaalam. Anong sikreto na maging faithful ka sa mata ng Diyos? Para makonsidered ka as a faithful man. Yan ang ating dapat malaman at gawin. Nandyan yan sa Bible. Basahin natin yan. Nehemiah 7 verse 2. Praise the Lord. That I gave my brother Hanani and Hananiah, the ruler of the palace, charge over Jerusalem, for he was a faithful man and feared God above many. See, this person na bansagan na faithful man. Faithful man. Ibig sabihin yan, this man is being tested and he is being found faithful among the eyes of the people. And especially in the presence of God. Now, anong karakter meron siya? For he was a faithful man and feared God above many. So, kumbaga pa, maybe may mga tao na nagpapakita ng faithfulness but they failed. May mga tao nagpapakita ng good pronouncement ng kanilang goodness but actual, they failed. But this person, nakita siya that this person is God-fearing above
Almighty. So ang sikreto pala para tayo makita ng Diyos na faithful, di bali na yung tao hindi makapansin, di bali ng mga tao hindi maka-appreciate, we don't need that because they cannot find faithful. Di nila makikita ang faithful. But God, the most accurate. Ang kailangan pala natin is the fear of God. May takot ka sa Diyos. Gagawa ka ng tama at mabuti kahit walang taong nakakakita at kahit walang taong nakakaalam. Ang Diyos lamang. Ganun ang kinakailangan natin. Then, sabi dyan, you will abound with blessings. Praise the Lord. That is so rewarding. You are deserving to receive blessings from God. Ang sarap ng inawit natin kanina. Pag si Jesus na sa iyo, dahil malinis ka at may takot ka sa Diyos, kung anong meron si Jesus, lahat ay sa iyo. Naalala niyo yung the parable, yung prodigal son, na nag-riotous living siya, hiningi niya yung kanyang portion, inheritance in advance. Then he went out sa kanilang bahay at naglasing, nagbabae, nagbisyo, lahat. Hanggang naubos yung pera niya until such time nagtrabaho na lang siya for survival doon sa pigiri. Tigpakain siya hanggang naisip niyang kumain na lang siya sa pagkain ng baboy. Tapos, habang ginagawa niya yon, sabi niya, in my Father's house, hindi nangyari sa akin ito. Never ito nangyari sa buhay natin. Sa buhay ko, I have so much food. Anong sabi niya? Babalik na lang ako. At hindi ko na lang ituring yung sarili ko na anak niya. Kahit ibilang na lang niya ako among the servants, basta makabalik lang ako. Di ba? Nung nakita ng ama, ang saya-saya ng ama, nagparty siya. Pero nagkaroon ng bad impression doon sa brother. Sabi niya, Papa, nakita mo naman yung kapatid ko na yan. Maliban kinuha na niya, advance ang kanyang inheritance, winaldas niya. Ngayon, naghirap na siya. Naisip niyang bumalik. Ngayon, naghanda ka pa para sa kanya. Hindi ako umalis sa iyo. I stayed with you. Hindi mo yan ginawa sa akin. Natawa lang yung ama. Sabi niya, anak, let's rejoice. Because once upon a time, namatay na yung kapatid mo. Spiritually. Nabuhay siya uli. Bumalik siya. Nabuhay siya muli. But sabihin ko sa iyo, anak, di mo ba alam, ang lahat meron ako ay sa iyo. Praise the Lord. All what I have are yours. Ganon din, pag nandyan si Jesus sa buhay mo, anong nandyan kay Jesus? Are yours? So, pag nandyan si Jesus sa buhay mo, you are living in heaven. Praise the Lord. Sabi dyan, balita ko sa langit, no sorrow. Habang nandito ka, anong sabi ni Jesus? Don't be sorrowful. So, ganun. Si Jesus ang heaven. Kaya, masarap maging faithful. You will abound with blessings. Praise the Lord. Because Jesus Himself is in you. Kaya, tingnan mo, si Hanani, I give my brother Hanani and Hananiah, the ruler of the palace, charge over Jerusalem, for he was a faithful man and feared God above many. He is being promoted. Na-promote siya. Binigyan siya ng magandang posisyon, katungkulan sa lahat ng
lugar ng Jerusalem. Kaya, ang Diyos, ang mata niya, laging nasa faithful. Ang Diyos, ang gusto niyang maglilingkod sa Kanya, faithful. Faithful. Basahin natin. Psalms 101 verse 6. Praise the Lord. Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me. He that walketh in a perfect way, he shall serve me. Yan. Ganon. Ganon ang standard ng Diyos. Praise the Lord. Ganon. Oh, ganon din yung mag-hire ka ng kasama sa buhay. Or kasambahay, ba pala yung kasama sa buhay? Kasama sa buhay, asawa na yun eh. Kasambahay na gustong mag-work sa iyo. Anong hinahanap mo? Alam mo, ang tagal naming nakakita ng kasambahay. Lalo't na mag-babysitter. Ang tagal namin. May mga recommendation. Sabi ko, huwag tayong padali-dali. Di natin kilalang mga tao. Meron kasing balita dito sa Davao. Katulong, pumasok sa bahay, walang dalang malita. After 1 month, lahat ng malita nila dinala. Puno ng mga gamit. Hindi ko na lang sabihin kung taga saan. Praise the Lord. Ang kailangan ng amo, yung faithful. Ano pa? Para siya makadwell. Kasi stay in eh. Praise the Lord. Oh, makadwell. At yung lumalakad sa perfect way, sa kasakdalan. Siya yung magsiserve sa kanila. O ganun din ang Diyos. Saan humahanap ng Diyos para mag-serve sa Kanya? Saan humahanap ang Diyos para makadwell sa Kanya? Yung faithful. Praise the Lord. Kaya pag faithful tayo, we shall abound. Pero saan masusubukan na faithful ka? Saan tayo masusubukan? Tayo ha? Saan tayo masusubukan kung faithful tayo? Magsimula sa maliit na bagay. Hindi sa malaki. Sa maliit na bagay. Minsan, may mga kasama sa grupo, sinusubukan, pinapainan ng pera. Maliit lang na pera, hindi ginalaw. Nilakihan, hindi ginalaw. Masyado ng malaki, hindi ginalaw. Painan mo ng maliit na pera, ginalaw. Painan mo ng malaki-laki, lalo't nang gagalawin. So, tayo sinusubukan ng Diyos sa maliit na tukso. Pag yan ay pinakita mo sa Diyos, napagkatiwalaan ka. Basahin natin yan. Luke 16:10 hanggang 12. Praise the Lord. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? And if ye have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? Yan. Alam niyo yung kaharian ng Diyos? Pag ikaw ay nakapasok doon dahil faithful ka, ano yung ibibigay ng Diyos sa iyo doon na kayamanan? That is yours forever. Dito sa sanglibutang ito, anumang meron tayo, sasakyan, house and lot, lahat-lahat na mga gamit, that is not ours. That is stewardship. Now, kung hindi tayo mapagkatiwalaan sa hindi atin, paano tayo papagkatiwalaan yung sa atin na talaga? Doon yan, sa kaharian ng Diyos. Bakit stewards lang tayo dito? Hindi man natin yan madala. Pag sa iyo, you have it with you forever. Yan yung sa iyo.
Kaya sa buhay natin, sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan ka. Praise the Lord. Hanggang sa pinakamalaking bagay, mapagkatiwalaan tayo. Ganon. Kaya yung nagmamadaling yayaman, alam mo yung lalaki na tricycle driver, tapos kumakain dyan sa karinderya, yung servidora doon, na in love siya. Sabi ng tricycle driver, na in love talaga ako sa babaeng yun. Tuwing mag-serve yun sa akin, pag siya yung nag-serve, ang lakas ng pintig ng puso ko. But ang problema, gusto ko man siyang bigyan ng something para ihayag ko yung pag-ibig ko sa kanya. Wala akong pera, tricycle driver lang ako. Hindi ko magawa para maipakita ko sa kanya ang pagmamahal ko by buying precious thing na irigalo ko sa kanya. Dahil tricycle driver lang ako. Nagmamadali siya. Gusto niya kaagad makapera. Sumama siya sa mga hold-upper. Sabi niya, one time lang. Hindi na ako sasama uli sa kanila. Isang beses lang talaga. Para lang makabili ako ng gusto kong irigalo sa aking sinisinta. Anong nangyari? Pagsama niya ngayon, naalarma man ang community na may magnanakaw. Sila na nga yun, tumawag ng pulis. Yung kanyang mga kasamahan, sanay na yun eh. So sa takbuhan, nabitin siya. Siya yung naiwan, nahuli. Nahuli siya talaga. Yung kasamahan niya, wala na. Dahil sanay. Siya first time. Kulong. So, anong sinabi niya? Wala na. Mali pala yun. Kaya don't make haste to be rich. Mapupobre ka lalo. Basahin natin yan. Pakibasa Proverbs 28:22. Praise the Lord. He that hasteth to be rich has an evil eye, and considereth not that poverty shall come upon him. Yan. Matutukso ka. Kasi gusto mong magmadali mag-rich, gusto kang magnakaw, gusto kang mang-hold up. Ganun yan. Pero hindi mo alam, sa kulungan ka babagsak. Mas pobre ka pa kaysa una mong kalagayan. Kung hindi ka pa nagnakaw, nakakahanap buhay ka pa ng tricycle. Doon sa kulungan, ang hirap ng pagkain doon. Parang lamaw. Anong lamaw? Parang pagkain ng baboy. Sabi nga nila, alam mo pagkain dito sa prisuhan? Parang lamaw. Mag-ulam kami ng kangkong dito. Nako. Mabuti kung half-cook. Hindi half-cook. 1/4 lang pagka-cook. Parang lamaw nga eh. Mahirap. Bakit? Siguro sinadya yan ng government para yung mga bugoy dyan magbago na para hindi kayo kakain ng parang pagkain ng baboy. Sabi nila, walang VIP treatment sa prisohan. Kahit senador ka, pastor ka, well known. Di ba? Mahirap makulong dahil nagmamadali. Huwag tayong magmamadali. Praise the Lord. Natural lang ba? Hintayin mo talaga yung time na ipagkaloob na ng Diyos sa iyo. Yung blessings. Be contented lang. Kaya, ngayon, pag bi-bless ka naman ng Panginoon, dapat mapagkatiwalaan ka rin lalo. Kasi yung blessings na yan, na mag-abound sa buhay mo, that is another kind of temptation. Basahin natin yan. 1 Timothy 6:9. Praise the Lord. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Yan.
Kung wala ka pang pera, kung babae ka, ang haba ng palda mo. Ah, ang simple ng damit mo, modest. Nagkapera ka na, naku, nagbili ka na ng short ng meron bang short na long? Short is short. Oh. Ang iksi na ng short mo. Kasi maka-afford ka na ng mga branded na mga shorts. Tapos, damit ka ng kita na yung cleavage mo. Mahal kaya yung mga damit na ganun? Yung mga style na mga ginagamit ng mga models, mahal yun. E ano ng mga models ngayon? Parang halos maghubad na sila. Hindi pwede. Your body is not for sale. Praise the Lord. This is exclusive for holiness and righteousness. Kung panahon na magminyo na ka, that is exclusive for your own husband only. This is not for sale. Baka marami pang mapandol sa imuhang lawas. So, mag-ingat tayo na kahit pinagpala tayo ng Diyos, marunong tayong mag-handle. Praise the Lord, na hindi tayo mahulog sa maraming tukso at sa ikakapahamak ng ating kaluluwa. Last verse, Luke 21:35. Praise the Lord. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Yan, parang isang bitag, parang isang litag na darating sa lahat tayo. Walang exempted sa atin, lahat tayo. Sinusubukan. Lahat walang exempted For as snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Huwag mong sabihin you are in Mars. Huwag mong sabihin you are in Saturn. Huwag mong sabihin you are in Mercury. We are on earth. Lahat tayo that dwell on earth. May mga pagsubok. Kaya ang ating katibayan, ang Diyos. Ang ating katibayan, ang salita ng Diyos. Commandments ng Diyos. Ilagay natin sa ating puso at gawin natin. Matakot tayo sa Diyos. Na may pagtahod sa Ginoo. Praise the Lord. Kaya, to God be the glory. Pinapaalalahan na lang tayo lagi ng ating Panginoong Diyos. Pag faithful ka, grabing blessing sa buhay mo. Hindi basta-basta. Alam mo sa Hong Kong, mayroong Pilipina doon na nagtrabaho. Matagal na siya. 5 years na siguro sa Alam mo anong trabaho niya? Tindira ng jewelries. Yung mga gold. Grabing gold dyan. Araw-araw, daming bumibili, mga foreigners sa Hong Kong. Ngayon sabi ng may-ari, magbukas ako ng isang branch. Hindi ko kayang bantayan yun at saka dito. Kasi malayo itong aking tindira na matagal na sa akin na tested na. Siya yung ilagay ko doon. Yun ang plano. Kasi lalaki yung sweldo niya. Papagkatiwalaan siya ng maraming blessings. Maraming plano ang kanyang amo sa kanya. Marami siyang mga palubag-loob na gift ibigay. Naku, anong nangyari? Sabi ng amo, sige lang. Last na, isubukan ko itong aking kasama. Maglagay ako sa kwarto niya na mag-iwan ako ng jewelry ko, nag-pure gold. Naku, ang ginawa ngayon, pinalinis siya doon sa kwarto niya mismo, pinalinis. Nawala man. Pero merong CCTV. Yung pala, siniksik niya dito sa garter ng kanyang underwear. Nung tinanong na siya, nakakita ka ba ng ganitong bagay? Ay, wala po, ma'am. Siyempre, mag-deny ka na kasi nandiyan na sa position mo wala na. Pinadipa siya. Kinapkapan. Nakuha. Deport. Nagmamadali. Kaya, kung hindi sana siya nagmamadali,
ay nako, mag-abound yung blessing sa buhay niya. Praise the Lord. Kasi yung amo niya, sino bang amo natin na sa langit? Pag nakitaan tayo ng Diyos sa maliit na bagay na pagkatiwalaan tayo, may balak ang Diyos, papagkatiwalaan tayo sa mas malaki. At ang Bible nagsabi, hindi lang malaki, papagkatiwalaan tayo sa lahat ng bagay. Praise the Lord. Kaya, a faithful man shall abound with blessings. Kaya, napakaganda maging faithful. But he that maketh haste to be rich shall not be innocent. You will be guilty. And you will be penalized. Kaya sa harapan ng Diyos, sino ang makita niya na faithful? Ang mitakot sa Diyos. Yun ang pinaka-importante. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.